Hello guys, syempre good morning din naman rito at good evening dyan. Ito, pag-usapan natin, ano, marami kasing nag-chat sa akin, marami nagme-message sa akin. Tinatanong lagi ako kung si Inday Sayad raw ba ay magre-resign. Malinaw po ang sagot ko dyan. Ako po, ito ha, personal kong pananaw ito, personal kong opinion. At ito ay matagal ko nang sinasabi sa mga nakasubaybay sa akin na matagal na. Siguro last year pa yata o mag-iisang taon na yata. Before pa impeachment, sinasabi ko na si Inday Sayad ay hindi magre-resign. Kahit anong mangyari, hindi magre-resign yan. At yun pa rin po ay nananatiling aking pananaw magpahanggang sa ngayon na si Inday Sayad ay hindi magre-resign. At eto, ipapaliwanag ko sa inyo ang dahilan kung bakit sa aking opinion at sa aking pananaw ay hindi siya magre-resign. Okay, tatlong bagay, no? Okay, pag-usapan natin. Let's go. Okay, una, isa sa palagay ko na isa sa nakikita kong dahilan ay kaya hindi si Inday Sayad magre-resign ay siyempre dahil gahaman yan sa kapangyarihan. Ang katotohanan, ayaw niya na mawawala sa limelight, ayaw niyan mawawala sa spotlight. Katulad ni ng kanyang tatay, 'di ba? Ayaw nila na mawawala sila sa spotlight. Gusto nila lagi sila ay bida. Okay? Bida-bida nga 'di ba? Oh. Bago ka magpatuloy sa panonood ng video, sulyapan muna natin ang ilang mga kaganapan at mga accomplishments na ginawa ng ating Pangulo nitong mga nagdaang araw. Let's get back to the video. Tsaka 'di ba, yan nga narcissist yan si Inday Sayad no. So katulad nung tatay niya na parehas sila, mag-ama sila na narcissist, ang gusto nila lagi ay nasa kanila ang atensyon. So kaya hindi yan magre-resign kasi pangalawa, mawawala siya sa kapangyarihan. So hindi pwede. Kaya hindi niya gugustuhin na mag-resign sapagkat alam niya na once na mawala siya sa kapangyarihan, magtutuloy-tuloy na yan. Kapangyarihan sa national, yung power sa national position. So magtutuloy-tuloy na yan at mas malamang-lamang na hindi na siya makabalik. So while na siya ay nakaupo, gagawin niya ang lahat ng paraan para mas maagaw pa niya ang trono, mas maagaw pa niya ang presidency, no? Sapagkat talagang in herself, alam niya na alanganin talaga siya. At alam din niya na kung sakali mang mag-e-eleksyon, hindi naman siya mananalo dahil yung mga survey na yan, mga bayad naman yan. Pero kabaliktaran ang sinasabi sa grounds. Kita nyo naman, kung marami sila, bakit yung 500,000 na target ng tay dyan ka na, ano yun? Tay kami naman po, di ba? Kami naman. O bakit isinabit nila sa Supreme Court? 69,000? O 167? What the heck? Ang layo ilang buwan yun So ibig sabihin yan ang kanilang mga taga-suporta ni Sayad. 167 kasama pa rin yung mga bata na nagperma. Marami pa rin ay ghost, di ba? Hindi nyo ba napansin? Nanawagan sila ng rally, wala namang mga pumupunta, walang dumarating. Bunga nga lang ang malakas sa mga taga-suporta ng mga ito. So alam na alam ni Sayad na kapag umalis siya, mag-resign siya, matutuluyan na siya talagang hindi makakabalik sa national position at sa siyempre yung power at yung presidency na pinapangarap niya lalong lalayo sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga pala, di ba? So, yun ang unang dahilan. Ang pangalawa, karugtong na rin dito. Ang pangalawang dahilan, kaya hindi yan magre-resign, kasi nga, lalo ngayon, may kinaharap na siyang plunder case. So ngayon, ang tinitingnan pa rin niya, nangangarap siya na, dahil nga syempre,
ang feeling nito, 'di ba, feeling presidente na. So, ang feeling niya ngayon untouchable siya at immune. Bobo nga, eh. 'Di ba bobo 'yan? Ang feeling niya immune siya sa, demanda. In which hindi naman at katunayan nakademanda nga siya ngayon, 'di ba? Pero 'yun ang iniisip niya na siya ay hindi mahuhuli at hindi ikukulong. Dahil vice president siya. What more kung mawawala siya sa posisyon, mas madali na siyang ikulong. At mas madali siyang hulihin at the same time, hindi na magdadalawang isip ang ombudsman o kung sino pa. Bagamat hindi ko sinasabi nagdadalawang isip ang ombudsman, ha. Ibig ko sabihin, maraming mga politiko ang hindi na magdadalawang isip na siya ay na hindi na siya suportahan. 'Di ba ga? At pabayaan lang siya, 'di ba? So, iniisip niya as the vice president, no? So, kahit papaano matatakasan niya pansamantala hanggang dumating ang 2028, itong kaso niya na plunder sa ombudsman. Plunder, malversation, graft, di ba ga? At the same time, kung totoo na may ICC parating pa na iniiwasan din niya, kahit papano, mapipigilan, yun ang iniisip niya. Paano kung siya ay aalis at siya ay mawawala? Bilang vice presidente, ang lahat ng ito ay parang napakadali ng gawin laban sa kanya, ang paghuli sa kanya, ang pagdemanda, ang paglalabas ng warrant, o di ba ga? So kaya hindi yan magre-resign. Malabo-malabo yan dahil kailangan niyang manatili sa kapangyarihan while dinidinig ang mga bagay-bagay na mga kaso sa kanya. So kailangan niyang mag-stay para sa ganun sasabihin niya kahit papano may mga taga-sunod siya. May power pa rin siya at anytime may chance siya na makaupong presidente. May mangyari nga naman sa ating presidente, uupo siya bilang pagsunod sa ating konstitusyon. 'Di ba? Next in line, siya ang tagapagmana ng posisyon ng pagkapangulo. So hindi yan magre-resign. Sapagkat nangangarap yan na may mangyaring masama sa ating presidente hanggat hindi pa siya nai-impeach, no? So kaya malabong-malabo yan. Ang pangatlo, at ito ang pinaka importante na malaman natin, bakit hindi siya magre-resign. Unang, dahil nga kaya hindi siya magre-resign, ma-impeachment, hihintay na lang na ma-impeach siya kung may impeach siya, no? At meron na, kumbaga, malaki pa rin ang pag-asa niya sa Senado na hindi siya ma-impeach. Pero, may impeach talaga yan. Pero ito kasi guys, pag nag-resign kasi siya, useless din naman. Kapag nag-resign kasi siya, ang mawawala lang sa kanya ay yung tinatawag na removal from office. Pero, no, removal from office pag nag-resign siya. Pero, that doesn't mean na absuelto na siya dun sa tinatawag na perpetual disqualification. Guys, sa prayer kasi ng mga complainants, sa huling parte, sa huling bahagi ng complaints, no, nakalagay doon ang prayer ng mga complainants, which are, okay, first, removal from office, and second, perpetual disqualification to run, no, or to hold any position in the government. So, ibig sabihin, wala na siyang pag-asa. So, ngayon, kung mag-resign siya, ang natutupad pa lang ron ay yung una, removal from office. Pero yung second prayer, hindi pa nagagawa. Kaya ang Kongreso, ang Senado, kailangang magpatuloy. Magpatuloy sila sa hearing, magpatuloy sila sa trial upang sa ganon makita at masundan yung inihiling kung ito ba ay dapat ipagkaloob o ibigay sa prosecution o hindi. Ang dalawa, removal at ang perpetual disqualification. So, ibig sabihin, mag-resign man siya ay useless. Kaya kung ikaw si Inday Sayad, bakit ka magre-resign kung useless rin lang naman? At meron kang inaasahan at inihintay na malay mo may mangyari sa ating Pangulo, siya ang susunod agad, ang vice presidente agad. So bakit siya magre-resign? Napaka-illogical, walang sense na si Inday Sayad ay magre-resign. Hindi po totoo na pag siya ay nag-resign ay makakatakbo pa siya, no? Sa 2028, hindi po totoo 'yon. Magpapatuloy ang hearing at may tsansa na siya pa rin
ay ma-convict. At pag na-convict siya, kahit siya ay resign na, matatanggap niya siya ay magkakaroon ng perpetual disqualification. So, hindi rin siya makakatakbo. Yun po ang aking pananaw at opinyon sa bagay na yan. Okay, maliwanag tayo ha. So, yun lang. Kung mga bobong didilis at may sayad dyan na ang tatay nyo ay karton, manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!